Kabanata 706. Si Lash ay naglabas ng isa pang katanji tanging kahon ng alahas at binuksan ito, tumambad ang isang nakasisilaw na kwintas na diamante sa loob. Sunshine, ito ay espesyal na binili para sa iyo, gusto mo ba? Tumingin si Lash kay Sunshine nang may sabik na pag-asa. Nakita ni Angel na nakatayo sa gilid ang kwintas at napabulalas ng nagtatakang, hindi ba ito ang 3 milyong halaga ng kwintas na diamante mula sa auction? Kaya, si Mr. Luo ang bumili nito. Sumangayon si Dek na tumango, marunong mag-please si Lash. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito ng masama at nginisyan, nakikita mo. Ang isang tao ng kalibre ni Lash ay karapat-dapat na maging tao ni Sunshine, malayo ka sa karapat-dapat. Bahagyang tumawa si Lito, 3 milyon lang, walang gaano. Paf! Ang iba ay umiling, iniisip kung saan nakuha ng kaawa-awang batang ito ang katapangan para magsabi ng ganoong pahayag. Tumingin si Lito kay Dek at sinabing, kung magagawa ko ang 3 gawaing iyon, papayag ka sa akin at kay Sunshine. Pangako ba ito? Malinaw na makikita sa mukha ni Dek ang matinding pang-aalipusta habang tumango siya, syempre. Mabuti. Mariing tumango si Lito, lumapit kay Sunshine, tumingin sa kanyang mga mata, at sinabing, hintayin mo ako. Tumango si Sunshine, bahagyang nabasa ang kanyang mga mata, hihintayin kita. Pagkatapos ay sinilip ni Lito ang karamihan, gumawa ng malawak na hakbang, at umalis. Habang papalapit siya kay Lash, huminto ang kanyang mga yabag, walang ekspresyon ang kanyang mukha habang sinasabi niya, kung manggahas kang magkaroon ng anumang mga disenyo kay Sunshine, hindi ako tatutol na gawin kang walang anak at walang mga inapo. Nanlamig ang puso ni Lash, at hindi niya namamalaya na umatras ng 2 hakbang. Parang may sumasakal sa kanyang lalamunan, dahilan para hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Habang pinagmamasdan ng umaatres na figure ni Lito, may nanlalamig na lamig sa mga mata ni Lash. Tinanong niya si Dek, Tito, ano ang 3 bagay na sinasabi niya? Isang malamig na panunuya ang binitawan ni Dek. Una, maglagay ng 50 milyon bilang regalo sa kasal. Pangalawa, humanap ng taong maimpluwensyang magpo-propose. At pangatlo, talunin si Patrick Gu. Nang marinig ang mga detalye ng 3 gawain, agad na tumawa si Lash. Pumayag naman talaga ang lokong yun, mabuti, tingnan natin kung paano siya mamatay. Nang umalis si Lito sa tirahan ng Su, hindi nagtagal ay sinundan siya ni Angel. Nang makita ang kanyang hingal na hitsura, nagtanong si Lito, ano ang problema? Sinulyapan siya ni Angel, dumating ako lalo na para payuhan kang huminto sa pangangarap. Talagang hindi mo magagawa ang 3 bagay na iyon, pag-usapan natin ang unang gawain, saan ka kukuha ng 50 milyon, maliban kung magnanakaw ka sa isang bangko. Naisip ito ni Lito at seryosong tumango, magandang ideya. Nagulat si Angel, wala ka talagang planong magnakaw ng bangko, hindi ba? Nawala ng masabi si Lito, at hinawakan ang kanyang ilong, sa iyong IQ, mas mabuting itigil mo na ang pagtatangkang pigilan ako. Umiling si Angel, sige, alang-alang sa kapatid ko, at ubili akong tutulungan ka. Kasabay nito, kinuha niya ang isang tala sa kanyang bag at isinulat ang isang string ng mga numero ng telepono. This is my friend's contact, she runs an asset management company and medyo malaki ang pera. You can borrow some from her. Ibinigay ni Angel ang note kay Lito, kung hindi ka makakaipon ng 50 milyon, mag-ipon ka muna ng 5 milyon. Pagdating ng panahon, ang aking nakatatandang kapatid na babae ay maaaring magsumamo para sa iyo kay Uncle, umaasa na palayain ka niya. Dahil doon, tumalikod si Angel para umalis, mahinang bumubulong habang naglalakad, paanong mahuhulog sa kanya ang napakatalino kong kapatid na babae. Habang itatapon na ni Lito ang note, may naisip siya. Mayroon siyang mahigit sa 1 bilyon sa kanyang account, nakaupo lang, na maaari niyang isaalang-alang na ipagkatiwala sa isang kumpanya ng pamamahala ng asset. Kaya, inilabas niya ang kanyang phone at dinial ang numerong nakasulat sa note. Hello? Sino ito? Mabilis na sinagot ang tawag, at isang kaaya-aya ngunit malamig na boses ng babae ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang telepono. Sumagot si Lito, ito ang numerong ibinigay sa akin ni Angel Su. Saglit na huminto ang babae at pagkatapos ay walang pakialam na sinabi, ikaw si Lito, tama. 1 oras na lang ako magiging available. Halika sa opisina ko na matatagpuan sa 669 na Kanghua Avenue. Bago pa makasagot si Lito, bigla niyang ibinaba ang tawag. Nakikinig sa tunog ng beep-beep mula sa handset, umiling si Lito, mukhang dominanteng babaeng CEO. Pumara siya ng taxi at tinungo ang ibinigay na address. Wenmo Asset Management Company. Pinagmasdan ni Lito ang kahangahangang kapaligiran ng kumpanya at pumasok sa gusali.
Pagpasok pa lang niya, huminto sa likuran niya ang isang itim na sports car. Ni-roll down ang bintana upang ipakita ang nagyayelong mukha ni Lash. Yung asset management company. Mukhang may balak manghiram ng pera ang batang ito. Hey, humiram ka na, aasahan ko ang paglalantad ng scheme mo. Umalis siya na may halong pang-iinis. Pagpasok ni Lito sa kumpanya, isang bata at magandang babae ang sumugod sa kanya para batiin, "Sir, nandito ka ba para sa asset management?" Tumango si Lito bilang tugon. Nang makita ito, lumiwanag ang mga mata ng dalaga, at may malawak na ngiti, sinabi niya, "Maupo ka." Pagkaupo ni Lito, dali-dali siyang binuhusan ng batang babae ng isang tasa ng kape, sadyang ibinaba ng kaunti ang kanyang kwelyo upang ipakita ang kanyang malalim na cleavage. "Sir, ang pangalan ko po ay Marita Zo. Magkano po ba ang plano ninyong hawakan? Anong klaseng serbisyo ang interesado kayo?" Si Marita, sadyang yumuko sa tabi ni Lito para maglagay ng dokumento sa harap niya. Pinisil ni Lito ang kanyang ilong sa masangsang na pabango na lumalabas sa kanya, sumagot, "Depende." Masayang tugon ni Marita, "Sir, mukhang bata ka pa, ikaw ba ay mayamang pangalawang henerasyon? Napakagwapo mo. May girlfriend ka ba?" Habang nagsasalita, halos idiin niya ang sarili kay Lito. "Pwede ko bang malaman kung sino si Lito dito?" Sa sandaling ito, lumapit ang isa pang batang babae na nakasuot ng salamin, malakas na tumatawag. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay, "Nandito lang ako." Lumapit ang babae kay Lito at sinabing, "Hello, ako ang sekretarya ni President Lin. Hiniling niya sa akin na ihatid ka." Tumango si Lito at tumayo, ngunit hamarang si Marita. Masungit na sinabi ni Marita, "Secretary Zhang, linawin mo, kliyente ko ang ginoong ito. Sinusubukan mo bang nakawin ang kliyente ko?" Sumimangot si Secretary Zhang, "Anong kliyente? Nandito siya para manghiram ng pera." "Ano? Pahiram ng pera?" Lumipat ang mukha ni Marita, lumingon siya para tingnan si Lito, "Nandito ka ba talaga para manghiram ng pera?" Hindi masyadong mahilig si Lito kay Marita, kaya casual siyang sumagot, "Oo." "Humph, no wonder you're dressed so shabbily. I thought it was modesty, turns out you're really a poor." Ang ngiti sa mukha ni Marita ay agad na napawi, napalitan ng matinding pang-aalipusta. Mabilis siyang umatras, na para bang umiiwas sa salot, puno ng pandidiri ang mukha, "Sayang ang oras ko, para samantalahin ka." Inayos niya ang kanyang neckline, handa nang umalis. Malamig na utos ni Lito, tumigil, paumanhin. Walang imik na tawa ang pinakawalan ni Marita, "Kawawa ka, gusto mo pa akong humingi ng tawad. Sa tingin mo karapat-dapat ka. Bakit hindi tumingin sa salamin at tingnan kung sino ka?" Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, naghatid na si Lito ng isang sampal. Ang maselang ayos na mukha ni Marita ay agad na namula at namamaga, na naging dahilan ng pagiging katawa-tawa niya. "You dare to hit me. You're doomed. Hindi kita bibitawan ngayon." Tinatakpan ng kanyang mukha, si Marita ay sumigaw na parang baliw. Hindi siya pinansin ni Lito at sinundan si Secretary Zhang sa opisina ng CEO. Nang makaalis na si Lito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng suit ang lumapit. Nang makitang tinatakpan ni Marita ang kanyang mukha habang umiiyak, galit niyang tinanong, "Who dare bully you?" "Manager Gao." Na may agrabyado sa kanyang mukha, yamakap si Marita sa mga bisig ni Manager Gao at humikbi, "Sinaktan ako ng dukha na ito. Kailangan mong ipaghiganti ako. How preposterous. How dare someone assault someone on my turf? Sweetheart, huwag kang mag-alala, maghihiganti talaga ako sayo." Si Manager Gao ay nagkaroon ng strike a blow for the beauty, dim honor, ang kanyang mga kamay ay malayang gumagala sa ibabaw ng makapal na anyo ni Marita. Si Marita ay hindi lamang umiwas, ngunit tila nasiyahan sa kanyang paghipo. Ilang empleyado ang nagkataong dumaan at nasaksihan ang malaswang eksena. Medyo naiinis sila, ngunit hindi nila ito lugar para magkomento. Si Manager Gao ay isang lalaking may asawa, ngunit sila ni Marita ay kilala na may relasyon, na madalas makitang nakikipaglandian sa isa't isa. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang mataas na posisyon ni Manager Gao sa loob ng kumpanya, hindi nang ahas ang mga tao na ipahayag ang kanilang mga opinyon dahil sa takot na maapektuhan nito ang kanilang sariling mga trabaho. Ngunit tila may masamang kapalaran ng binata na dumating para manghiram ng pera. Samantala, dumating si Lito sa opisina ng CEO. "Please have a seat." Malapit nang dumating si CEO Lin. Nagbuhos si Secretary Zhang ng isang tasa ng tsaa para kay Lito at pagkatapos ay umalis upang bumalik sa kanyang trabaho. Ngunit naghintay si Lito ng halos 2 buong oras, sa pagtatapos ng kanyang katalinuhan nang tuluyang bumukas ang pinto ng opisina.
Sinabayan ng malutong na tunog ng sapatos na may mataas na takong, isang matangkad at balingkinitang figure ang magandang pumasok. Ang babae ay kapansin-pansing maganda, ipinagmamalaki ang perpektong simetriko ng mga katangian at isang hindi mailarawang mapang-akit na figure. Nakasuot ng itim na kasuotang pangnegosyo na angkop sa anyo, ang nakakaakit na kurba ng kanyang balakang ay makikita sa ilalim ng kanyang lapis na palda, at isang pares ng walang kamali-mali at malagatas na mga binti na sumisilip, ang kanyang hitsura ay Kat-Angie tangi. Kapag ang gayong babae ay naglalakad sa kalye, ang bawat ulo ay tiyak na lilingan sa kanyang direksyon, na ginagarantiyahan ang 100% na atensyon. Gayunpaman, ang kanyang mabagsik na ekspresyon at nakakunot na mga kilay ay nagbigay ng pakiramdam ng distansya, na nagmumula sa isang aura na sumisigaw na lumayo ka. Ang babaeng ito ang presidente ng kumpanya, ang number 1 power woman sa Cloud City, si Bibb Lynn. Sumandal si Lito sa sofa, ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Binuksan niya ito ng bahagya ng makarinig ng mga yabag, mabilis siyang nasulyapan. Huli ka na, nagsalita si Lito na may malamig na tono. Napahinto si Bibb, ang kanyang magandang mukha ay nagulat. Anong sabi mo? Tiningnan siya ni Lito ng malamig, walang ekspresyon ang mukha. I said, you're late. Hindi ba dapat malakas ang sense of time ng president ng isang kumpanya? Isang malamig na kislap ang lumitaw sa magagandang mata ni Bibb, at napangiti siya doon. Kung tama ang pagkakaalala ko, nandito ka para manghiram ng pera, di ba? Wala pa akong nakitang may utang na umaarte ng ganito kayabang. Sino bang nagsabing narito ako para manghiram? Nandito ako para ipagkatiwala sa iyo ang pamamahala ng mga ari-arian, sagot ni Lito, na tila walang pakialam. Sinulyapan siya ni Bibb, isang ngiti ang sumasayaw sa kanyang mga labi. Hindi mo na kailangang magpakababa. Sinabi na sa akin ni Angel ang tungkol sa iyong sitwasyon. Magkano ang pera ang kailangan mo? Anong uri ng collateral ang mayroon ka? Hindi sumagot si Lito, sa halip ay inihagi sa kanya ang isang silver bank card. Sumimangot si Bibb saglit, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Lito. What are you trying to imply? Sinabi ni Lito, narito ang card, ang password ay ang huling 6 na digit ng numero ng card. Ngumisi si Bibb, ang kanyang tingin kay Lito ay medyo mapanlate. Sa orihinal, pagkatapos marinig ang kwento ni Lito, nakaramdam siya ng kaunting simpatiya, ngunit sa pamamagitan ng kanyang pag-uugali, lumilitaw na siya ay isa ring walang kabuluhan at walang katiyakan na tao. Siya, si Bibb Lynn, ay hinahamak ang mga lalaking walang gaanong kakayahan ngunit higit na kumikilos na parang mga tycoon. Isang ngisi ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig nang kunin niya ang bank card at tinawag ang kanyang sekretarya. Kunin ang POS machine at suriin ang balanse sa card. Tumingin siya kay Lito, puno ng panunuya ang kanyang tono. Kaya gusto mong maglaro ng malaking gastusin, ha? Sisiguraduhin kung hindi ka makakababa sa stage. Hindi nagtagal, dinala ng sekretarya ang POS machine. Matapos ay swipe ang card, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng sekretarya nang makita ang balanse. Kinunot ni Bibb ang kanyang mga kilay, wala bang pera dito? Hindi. Direktor Lynn, tingnan mo, baka may nakikita akong mali. Baka sa mukha ng sekretarya ang pagtataka. Nagtataka na naglakad si Bibb, nakatingin sa screen, para lang makakita ng mahabang string ng mga numero. 10, 100, 1,000, 10,000. Milyon. 10 milyon. Bilyon. Ito. Nawala ang kulay sa mukha ni Bibb sa isang iglap, at ang kanyang hininga ay bumilis, puno ng kawalang paniwala habang nakatingin kay Lito, ito ba talaga ang iyong bank card? Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at tumawa, tiyak na hindi ako nagnanakaw ng bangko. Nasa harapan niya ang walang kapantay na katotohanan, gaano man kahirap paniwalaan, kailangang tanggapin ni Bibb ang katotohanan. She just found it strange that Lito was so wealthy, bakit sasabihin ni Angel na talunan siya? Huminga ng malalim, lumapit siya kay Lito, niyuko ang kanyang ulo, humihingi ako ng paumanhin sa aking saloobin ngayon. Wala sa mood si Lito na makipagtalo sa kanya, karamihan sa mga salita ni Angel ang naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan, kaya kinaweyan niya ito at sinabing, not a problem. Inutusan ni Bibb ang kanyang sekretarya na magdala ng isang dokumento, na ibinigay niya kay Lito, na nagsasabing, pakitingnan. Ito ay isang listahan ng mga pakete. Malaya kang pumili ng isang plano sa pamumuhunan. Itinabi ni Lito ang dokumento sa tabi at basta-basta siyang pinaalis, ikaw na ang bahala. Wala akong oras. Huminga ng malalim si Bibb. Para sa kanya, ang halaga ng bilyon-bilyon ay isang maliit na bagay, bilang arbitrary bilang ilang dimes.
Bukod dito, para sa mayayaman, ang cash ay kumakatawan lamang sa isang maliit na bahagi ng kanilang kabuuang mga ari-arian. Palibhas ay nakakakuha ng bilyon-bilyon, hindi maikakailang isang napakayamang tao si Lito. Nang makitang muli ang kasuotan ni Lito, tahimik na gumaan ang loob ni Bib, buti na lang, ang dating ugali niya ay hindi masyadong nakakatakot, kung hindi, nawalan siya ng malaking kliyente. Kabanata 707. Matapos lagdaan ang kontrata kay Bib, handa nang umalis si Lito. Personal siyang nakita ni Bib. Nang makarating si Lito sa pintuan, hinarang siya ng isang mabilog na figure na si Manager Gao, na narito upang ipaghiganti si Marita. Ito ba yung bata? Tiningnan ni Manager Gao si Lito at nalaman na ang huli ay nakasuot ng pangkaraniwan. Siya ay tila hindi mayaman o makapangyarihan, kaya ang kanyang saloobin ay naging mas walang prinsipyo. Pinagkrus ni Marita ang kanyang mga braso at tumangala, buong pagmamalaking sinabi, itong basura. Naglakas loob siyang saktan ako. Kailangan mong ipaghiganti ako. Hehe, wag kang mag-alala, pero dapat pahalagahan mo talaga ako. Nagmumungkahi si Manager Gao, sumulyap sa matambok na cleavage na ipinakita ng low-cut top ni Marita. Binigyan ni Marita si Manager Gao ng mapaglarong kurot at mapanghusgang sinabi, tumigil ka. Pagkatapos ng malandi nilang palitan, napabuntong hininga si Manager Gao, at nagtanong, darling, paano mo siya gustong parusahan? Pinandilatan ni Marita si Lito at mabangis na sinabi, baliin ang kanyang kamay, at yumuko siya sa akin. Ang lakas ng loob niyang tamaan ang aking mahal na mukha, talagang naghahanap siya ng kamatayan. Paf! Hindi napigilan ni Lito at humagalpak ng tawa. Ikaw ay basura. Kahit malapit na ang kamatayan, ang lakas pa rin ng loob mong tumawa. Sabi ni Marita na may galit sa mukha. Binigyan ni Lito si Marita ng up and down na sulyap, sa totoo lang, kahit isang baboy ay mukhang mas kaakit-akit kaysa sa iyo. Kung sasampalin kita, ito ay isang plastic surgery para sa iyo. Sa puntong ito, maraming nanunood sa paligid ang nagsimulang tumawa ng tahimik. Sa sobrang galit ni Marita, tila baluktot ang kanyang ilong. Sumigaw siya, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin, o hindi ka aalis sa pintong ito ngayon. Malamig na pagbabante ni Manager Gao, boy, ito ang teritoryo ko. Mas mabuting lumuhad ka ng masunurin at putulin ang isang kamay mo. Kung gayon, matatapos na ang usaping ito. Kung hindi, pagsisisihan kitang pumunta dito sa simula pa lang. Lumuhad. Puputulan ang kamay ko. Tumawa si Lito, biglang sumulong, hinawakan ang palso ni Manager Gao, at pilit itong pinahit. Sabayan pa ng kaluskos, nabali ang kamay ni Manager Gao at nagpakawala siya ng masakit na sigaw. Bitawan mo. Pinapatay ako nito. Ang palso ni Manager Gao, na hinawakan ni Lito, ay pumipintig sa sakit sa kaunting haplos, na tila ang kanyang buhay ay hawak sa kamay ni Lito. Kinagat ni Lito ang sulok ng kanyang bibig pataas, lumuhad. With that, he brutally squeezed his wrist. Si Manager Gao ay sumigaw at lumuhad ng walang pag-aalinlangan, at umungal, nasaan ang seguridad. Sa sandaling ito, dalawang security guard ang tumakbo nang marinig ang kaguluhan. Nang makitang binugbog si Manager Gao, agad silang sumigaw, bata, huwag ka ng manggulo. Hayaan mo siya. Ngumisi si Lito, kailangan niyang yumuko sa akin, at pagkatapos ay pakakawalan ko siya. Inilabas ng mga security guard ang kanilang stun baton, at itinuro si Lito, bitawan mo siya ngayon, o hindi kami tatayo na walang gagawin. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang malinaw at makapangyarihang boses. Nang marinig ang boses na ito, agad na nagpakita ng paggalang ang lahat at sabay-sabay na nagsalita, Boss Lin. Pagkakita pa lang ni Manager Gao kay Biblin, parang nakita na niya ang kanyang tagapagligtas, Boss Lin, may baliw na nananakit ng mga tao dito, tumawag kayo ng pulis dali. Ngunit hindi man lang siya nilinggan ni Bib. Dumiretso siya kay Lito at nagtanong, anong nangyayari? Binibuli mo ba ang mga empleyado ko? Si Bib ay isang taong pinahahalagahan ang pagiging patas at katarungan. Kahit na malaking kliyente si Lito, hindi siya papayag na mangbuli ng iba. Bahagyang ngumiti si Lito, ako. Bully him. Is he even worthy? Pagkatapos, ipinaliwanag ni Lito ang buong sitwasyon at pagkatapos ay idinagdag, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong suriin ang pagbabantay. Si Bib, hinihimas ang kanyang baba sa pag-iisip, ay tumingin kina Manager Gao at Marita. Si Marita ay nagkunwaring pinunasan ang kanyang mga luha, na umaarte na siya ay labis na nagkasala. Gayunpaman, sa loob pareho silang nakaramdam ng lihim na kasiyahan. Si Manager Gao ay isang backbone ng kumpanya, at ang pagganap ni Marita ay mahusay. Bukod pa rito, si Lito ay isang talunan lamang na sinusubukang humiram ng pera.
Buo ang kanilang paniniwala na hinding-hindi siya papanig sa kanya ni Boss Lin. Gayunpaman, ang mga sumusunod na salita ni Bib ay nagpatigil sa kanilang dalawa. Pwede na kayong dalawa sa HR para ayusin ang sahod nyo, mag-impake na kayo at umalis agad. Malamig na nagsalita si Bib. Biglang namutla ang mukha ni Manager Gao. Miss Lin? Please let me explain. The company needs me. This kid just came to borrow money. How can you kick out for a insignificant person like him? Kumunat ang noo ni Bib. Sino bang nagsabing pumunta siya para manghiram ng pera? Siya na ngayon ang nangungunang kliyente ng kumpanya namin. Nang marinig ito, tuluyang natamba si Manager Gao, na pagtantong napasok niya ang kanyang sarili sa malaking problema. Lumingon si Bib kay Lito at humingi ng paumanhin, I'm sorry. Ang dalawang walang kwentang individual na ito ay nasaktan ka. Bahagyang tumawa si Lito at iwinagayway ang kanyang kamay. Sa oras na ito, sa wakas ay natauhan si Manager Gao at mabilis na kumapit sa binti ni Lito, Boss, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng magandang salita. Mayroon akong matandang ina at maliliit na bata na aalagaan. Sinipa siya ni Lito sa tabi at lumabas. Nagtanong si Marita sa kawalan ng pag-asa, Manager Gao, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung mawalan ako ng trabaho, kailangan mo akong tulungan. Nang marinig ito, si Manager Gao ay nagalit at sinampal ng malakas si Marita sa mukha. Ano, it's all because of you, and I'm in this gulo. I don't ever want to see you again, or I'll slap you even hard every time. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumakbo na siya paalis. Namula ang mukha ni Marita dahil sa sampal, at umiyak siya sa sahig na tila nakakaawa. Sa sandaling umalis si Lito sa kumpanya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Wei Tianyang. Master Argel, nasaan ka ngayon? Aayusin ko na may susando sa iyo para sa tanghalian. Ang tono ng paggalang sa boses ni Wei Tian ay walang kapares. Ibinigay sa kanya ni Lito ang address at ibinaba ang telepono. Sa hindi kalayuan, isang pulang sasakyan ang dumaan, kasama si Bib, na naghahanda na lumabas para sa isang pulong, na nakaupo sa loob nito. Ihinto mo ang sasakyan. Nakita ni Bib si Lito at agad na nagsalita. Nagtataka ang sekretarya at nagtanong, hindi ba Lito iyon? Boss Lin? Bakit mo siya pinapansin? Mahinahong tumugon si Bib, masyadong kainahinala ang pagkakakilanlan ng taong ito. Kahit na sa aking mga koneksyon, hindi ko siya mahukay ng anumang dumi. Gusto kong makita kung sino ang hinihintay niya. Hindi nagtagal, huminto ang isang kahangahangang itim na sasakyan sa harap ni Lito. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang bumaba sa kotse at magalang na inanyayahan si Lito na pumasok. Nanlaki ang mga mata ng sekretarya at nagtanong, sino ang lalaking iyon? Mukhang pamilyar siya. Tumingin ng malapitan si Bib, huminga ng malalim, iyon ay Wei Tianyang. Napatikip ng bibig ang sekretarya sa pagkabigla, my goodness, siyang Scorpio talaga. Paano siya naging magalang kay Lito na para bang siya ang kanyang Alapiers? Ano ang tunay na pagkakakilanlan ni Lito? Umiling si Bib, hindi sigurado, ngunit isang bagay ang tiyak, hindi natin siya dapat basta-basta ay provoke. Sa halip, dapat nating subukan na pabor sa kanya. Mapapakinabangan lamang nito ang ating kumpanya. Sumakay si Lito sa kotse ni Wei Tian, kung saan tila kinakabahan si Mr. Yang. Hehe, Master Argel? Panimula ni Mr. Yang, na may nakaplaster ng ngiti sa kanyang mukha, ang dahilan ng pag-imbite sa iyo sa piging ngayon ay, sa katunayan, para humingi ng pabor sa iyo. Sumagot si Lito na walang pakialam, itigil ang paghampas sa paligid at sabihin mo lang. Bumantong hininga si Wei Tian, ang bagay ay, noong bata pa ako at itinatayo ang aking karera, ako ay mayabang at nakagawa ng kaunting mga kaaway. Narinig ko ang isang tao na hindi ko nakita sa loob ng 10 taon at may sama ng loob sa akin ay dadalo sa piging ngayon. Tumawa si Lito, marami kang master sa ilalim ng iyong command, pero natatakot ka sa isang kaaway. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Wei Tian, kung ito ay isang ordinaryong tao, hindi ako matatakot, ngunit sabi ng chismis na ang taong ito ay nag-apprentice kay Patrick Gu, ang numero 1 master sa Hong City, at dedikado sa martial arts sa loob ng 10 taon, at hindi na isang pangkaraniwang tao. Nang marinig ang pangalang Patrick Gu, agad na naging interesado si Lito. Walang pag-iisip, agad niyang sinabi, sige, tutulungan kita sa bagay na ito. Maraming salamat, Master Argel. Ang iyong kabaitan ay aking maaalala magpakailanman. Paulit-ulit na yumuko si Wei Tian sa tuwa. Huminto ang sasakyan sa isang 5-star hotel. Sa pangunguna ng attendant, pumasok si Lito at ang iba pa sa isang maluwag at marangyang silid.
Marami ng tao sa silid, kahit na hindi sila kasing kilala ni Wei Tian, ngunit lahat sila ay maimpluwensyang mga karakter. Sa wakas ay naunawaan ni Lito kung bakit dadalo si Wei Tian kahit na nasa panganib ang kanyang buhay. Ang kanyang kasalukuyang katayuan ay nagmumula sa kanyang malakas na reputasyon na itinatag sa kanyang mga unang taon. Kung actress siya sa pagkakataong ito, mababawasan siya ng kanyang mga nasasakupan, na masisira sa kanyang reputasyon. Sa makatuwid, kahit na may isang malakas na kaaway na naroroon, si Wei Tian ay kailangang pumasok, na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng takot. Tumayo ang lahat at yumuko para batiin si Wei Tian habang siya ay nagpakita. Gayunpaman, may isang tao na nanatiling nakaupo. Siya ay katamtaman ng taas, maitim ang balat, may buzz cut, kumikinang ang mga mata, puno ng matinding hinanakit at puot. Ang pinakakapansin-pansin sa kanya ay ang kalahati ng kanyang mukha ay may galos, ang isang mata ay bulag, ang itaas at ibabang talukap ng mata ay magkadikit. Agad na nakilala ni Lito na ito ay isang paso. Malamang na medyo nagdusa ang lalaki sa simula. Nagawa ni Wei Tian na maging cool, hindi pinapansin ang lalaking may peklat na mukha, binati ang lahat ng may ngiti, at umupo sa unahan ng mesa. Bang! Sa sandaling ito, ang lalaking may peklat na mukha ay biglang nagbuhos ng isang buong tasa ng alak, kinuha ang lahat sa isang shot, at pagkatapos ay inihampas ang baso sa mesa. Agad na tumahimik ang buhay na silid. Napabuntong hininga ang lahat, naghihintay ng magandang palabas. Pagkatapos ng lahat, si Wei Tian ay pinagmamay-arian sila sa loob ng maraming taon, at ang ilan ay matagal nang gustong agawin siya. Ngayon ang perpektong pagkakataon. Salta, alam kong hindi ka maniniwala sa anumang sasabihin ko, pero kailangan ko pa ring sabihin, wala talagang kinalaman sa akin ang sunog na iyon sa bahay mo ilang taon na ang nakakaraan. Lumingon si Wei Tian sa lalaking may peklat na mukha, medyo hindi komportable. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ng lalaking may peklat, lalong naging kakilakilabot ang mukha niyang may peklat. So, ganito ang pakikitungo mo sa iyong mga kapatid pagkatapos mong makamit ang tagumpay at katanyagan. Sabi niya. Itinuro ang peklat sa kanyang mukha, nagpatuloy siya, at ang aking asawa at anak, si Wei Tian, ngayon, ipaghihiganti ko sila. Sa sandaling matapos siyang magsalita, binasag niya ang baso ng alak, tumalsik, at sinumpa si Wei Tian gamit ang isang punyal. Nagbago ang mukha ni Wei Tian nang ang isang matandang lalaki na sumusunod sa kanya ay nakatayo sa kanyang harapan, hinaharangan ang punyal gamit ang kanyang kamay. Hehe, isang martial arts master, hindi masama, ngunit ngayon ay tiyak na mamamatay ka sa aking mga kamay. Ang lalaking may peklat na mukha ay umungal, ang kanyang mga kalamnan ay umbok, ang kanyang mga ugat ay parang mga hanay ng bundok, at ang kanyang kamiseta ay napunit. Isang malakas na puwersa ng impact ang bumulwak na parang baha, na nagdulot ng matinding pagkabigla. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat. Anong klaseng lakas ito, pati ang mukha ng matanda ay nababalot ng malamig na pawis. Dagendong. Sa isang galit na dagendong, ang lalaking may peklat na mukha ay sumabog sa pagkilos, sumuntok patungo sa matanda. Inabot ng matanda ang isang palad upang harangin, ngunit sa sumunod na segundo, siya ay tumilapon, bumagsak sa pader at dumuran ng isang subo ng dugo. Ang lalaking may peklat pagkatapos ay lumingon at tumungo kay Wei Tian, nanunuya, ngayon ang araw ng iyong kamatayan, nangangahas akong makita kung sino ang makakapagtanggol sa iyo. Ang mukha ni Wei Tian ay naging kasing putla ng papel, pakiramdam na malapit na ang wakas. Noon lang, isang mahinang boses ang nagmula sa tabi nila, paprotektahan ko ang buhay ni Wei Tianyang. Kabanata 708. Nang marinig ang biglaang boses na ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lalaking may peklat nang lumingon siya. Isang binata ang nakitang nakaupo sa isang mesa, mahinahong kumukuha ng makakain. Nangangatog ang mga kalamnan sa mukha ng lalaking may peklat na medyo nag-aalangan. Ang pangunahing bagay ay ang reaksyon ng batang ito ay masyadong kalmado. Lahat ng tao sa paligid niya ay halatang nagulat, nagtatago sa mga sulok. Siya lang, hindi lang siya nagpapanik, pero nakakain pa rin siya. Karaniwan, ang gayong mga tao ay maaaring may malaking lakas o mga walang muwang na brats. Pero kung titignan ang edad niya, mga 20 taong gulang pa lang siya. Gaano man siya kalakas, hindi siya maaaring maging kahanga-hanga. The scar-faced man coldly smirked, anak, kung may lakas ka ng loob, ulitin mo ang sinabi mo. Kinuha ni Lito ang isang piraso ng pagkain, dahan-daang ngumunguya ito sa kanyang bibig, at pagkatapos ay nilunok ito. Saka lang siya tumingin sa lalaking may peklat. Sabi ko, ililigtas ko ang buhay niya. Ang mga tingin ni Lito ay hindi kapani-paniwalang kalmado, na para bang sinasabi niya masarap ang pagkain. Ang lalaking may peklat na mukha ay nanunuya, sa tingin mo ay may kakayahan ka.
Pagkatapos niyang magsalita ay malakas niyang hinampas ang mesa. Agad na nagkapira-piraso ang malaking solid wood round table, at tumalsik sa sahig ang mga tasa at plato, kasama ang mga laman nito. Lahat ng iba ay natakot at nagbago ang kanilang mga mukha, dahil ito ay lampas sa lakas ng isang ordinaryong tao. Ngunit si Lito ay nakaupo pa rin sa upuan, idly na nilalaro ang kanyang chopsticks, na parang wala siyang nakita. Nang makita ang kanyang kalmadong pag-uugali, ang lalaking may peklat na mukha ay napahiya, na ikinuyom ang kanyang kamao sa galit, "You insolent brat, you're too arrogant." Sa isang mahigpit na salita, isang mabangis na kamao ang ibinato kay Lito, na nagdala ng tunog ng paghiwa sa hangin. Hindi napigilan ng lahat na mapabuntong hininga. Ang lakas sa likod ng suntok na iyon ay dapat na ilang daang libra. Ang mga nataman nito ay talagang mapapaalis sa komisyon. Sa sandaling ito, sa wakas ay tumayo si Lito, nag-inat ng maluwag, at nang ang kamao ni Scarface ay lumipad patungo sa kanya, gumanti siya ng isang suntok. Bang! Dalawang kamao ang nagbanggaan. Inakala ng lahat na si Lito ay bugbugin hanggang sa mabaliw. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagulat sa lahat ng naroroon. Si Lito ay nakatayong hindi naapektuhan, samantalang si Scarface ay lumipad paatras, at malakas na bumagsak sa dingding. Dumampot ng chopstick si Lito, at bigla itong pinaputukan. Sinabayan ng hiyawan, ang mga kamay ni Scarface ay naipit sa dingding ng chopstick. Ang chopstick tumusok sa dingding. Ang matandang lalaki, na nakahandusay sa lupa, ay nagpakita ng hindi makapaniwalang tingin habang nasasaksihan ang tagpong ito. Si Lito, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ay lumapit kay Scarface, at mahinang sinabi, "Ang taong pinanggako kong paprotektahan, tiyak na mapoprotektahan ko. May sasabihin ka pa ba?" Malamig na ngumuso si Scarface, "Ako, si Salto Wang, baka hindi sapat ang lakas, kapag natalo ako, talo ako. Kahit na ang buhay ko ay kabayaran, bilasin mo lang. Sige." Isang ngiti ang naglaro sa sulok ng bibig ni Lito habang pinupulot niya ang isang punyal mula sa sahig, kumukumpa sa harap ni Salta. "Master Argel, tahan na." Sa sandaling iyon, sumingit si Wei Tian, sumugod upang pigilan siya. Nakataas ang isang kilay, sinabi ni Lito, "Ano ang problema? Sinusubukan mo bang magmakaawa para sa kanya? Gusto kanyang patayin?" "Ah!" Bamantong hininga si Wei Tian, magalang na yumuko kay Lito. "Master Argel, please spare him. He's my sworn brother. Sa kabila ng mga taon na magkahiwalay, matatag pa rin ang aming samahan." Nang marinig ito, ang tanging natitirang mata ni Salta ay nanlaki sa gulat. "Ikaw, anong ibig mong sabihin?" Nakatingin kay Salta, same time na nagpaliwanag si Wei Tian, "Salta, nasabi ko na ito ng maraming beses. Hindi ko pananagutan ang nangyari noon. May nag-frame sa akin, na nagbabalak na putulin ang aking kanang kamay." Nang marinig ito, natahimik si Salta. Maya-maya, nakayuko ang ulo, bigla siyang humagalpak ng tawa, nanginginig ang mga balikat niya. Tumingin kay Wei Tian na may panunuya sa sarili, sinabi niya, "Kuya, ako pala ang pinakamalaking walang alam sa mundo. Pasensya na." Nabulunan, nagkatitigan ang dalawa sa katahimikan. Ang makabagbag damdaming eksena ay naging dahilan ng mahinang pagtawa ni Lito. Inabot niya ang kamay para tanggalin ang chopstick na nakaipit kay Salta. Umupo siya sa isang upuan, ngumiti siya at sinabing, "Ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan, hindi ba dapat may inuman tayo para ipagdiwang?" "Tama, inom tayo." Tuwang-tuwa si Wei Tian. Agad siyang pumalakpak at tinawag ang waiter para lumipat sa isang marangyang private room. Pagkatapos kumain, nang makaalis na ang lahat, yumuko si Wei Tian kay Lito. "Master Argel, salamat sa tulong mo ngayon, nalutas namin ng aking mga kapatid ang hindi pagkakaunawaan na tumagal ng maraming taon. Ako ay may utang na loob at hindi kita mababayaran." Tumingin si Wei Tian kay Lito, "Mangyaring huwag mag-atubiling sabihin sa akin kung may kailangan ka. Hanggat ito ay nasa aking kakayahan, gagawin ko ang aking makakaya upang matupad ito." Nag-isip sandali si Lito at sinabing, "Sa ngayon, wala akong matutuluyan sa Hong City." Agad na sumagot si Wei Tian, "Magtiwala ka, aayusin ko ito para sa iyo bukas. Ipinapangako kong masisiyahan ka sa bahay. Mayroon ka bang iba pang kahilingan?" Umiling si Lito. "Wala sa ngayon." Si Wei Tian ay curious na tumingin kay Lito. Kung ang isang ordinaryong tao ay may mga kakayahan, malamang na sila ay mayabang at nagyayabang. Ngunit paanong si Lito, na napakabata, ay magiging napakakalma at kalmado? Maliwanag, hindi siya ordinaryong tao. Sa kaisipang ito, lalo pang iginalang ni Wei Tian si Lito at nagpasya na ipakita sa kanya ang pinakamahusay na serbisyong posible.
Noong una ay gustong ipadala ni Wei Tian si Lito sa hotel, ngunit tumanggi si Lito. Dahil nasa Hong City sa unang pagkakataon, gusto niyang mamasyal. Habang naglalakad sa kalsada, dumaan sa kanya ang isang pulang sasakyan. Parang pamilyar ang sasakyan. Bigla niyang naalala. Sa hapon ay nakita niya si Bib na sumakay sa kotse na ito. Dapat siya ang sakay. Pinag-iisipan ni Lito ang kanilang pinagsasaluhang kapalaran nang bigla niyang napansin ang dalawang itim na van na may kainahinala na sumusunod sa likuran ng sasakyan. Ang distansya na pinananatili ng mga van mula sa sasakyan na pula ay halos 50 metro. Ang kanilang husay sa pagsubaybay ay kapansin-pansin, masyadong banayad para mapansin ang karaniwang dumadaan. Bahagyang ikinulong ni Lito ang kanyang labi. Dahil si Bib ang namamahala sa kanyang $1 na mga ari-arian, hindi niya hahayaang may mangyari sa kanya. Habang ang sasakyan ay lumiko sa isang liblib na eskinita, isang van ang biglang bumilis, na overtake sa sasakyang pula, at pagkatapos ay marahas na nagpreno. Malakas din ang pagpreno ng sasakyan, galit na nagmura ang driver, "Ano? They're risking their lives." Si Bib ay nakaupo sa likuran. Pagkatapos nilang mag-inuman sa hapunan, medyo nahihilo siya at nagpapahinga ng mata. Anong nangyayari? Biglang nakasandal, nagsalita siya na parang naiinis. Sumagot ang driver sa kanyang balikat, may nagpreno lang ng malakas sa harap. Nang matapos ang kanyang mga salita, bumukas ang pinto ng van sa harapan at lumabas ang 4 na tao, 2 sa kanila ang may hawak na mga bakal sa kanilang mga kamay. Lumapit sila sa sasakyan at pinalo ng malakas ang hood, "Get out." Isang tupi ang nabuo sa pagitan ng mga kilay ni Bib, na pagtantong may masamang bagay na nagbabadya. Dahil sa kanyang pambihirang katayuan, mahigpit ang kanyang seguridad, kadalasang sinusundan siya ng mga bodyguard kahit saan. Gayunpaman, si Secretary Zhang ay nasobrahan ng inom para sa kanya noong araw na iyon, kaya hinayaan niya ang bodyguard na iuwi siya. "Umatras ka, bilis." Nanatiling kalmado si Bib sa harap ng panganib at mabilis na nag-utos. Nagmamadaling pinahit ng driver ang manibela, ngunit bago pa umikot ang sasakyan, isang van ang sumugod palabas mula sa likuran, na lumikha ng isang pincer attack situation. Alam ni Bib na ang kabilang partido ay nakahanda ng husto. Agad niyang nilabas ang phone niya at nagpadala ng maikling mensahe. Noon lang, 7 o 8 baras na bakal ang nagsimulang basagin ang windshield. Hindi nagtagal, nabasag ang windshield. Hinailan ng mga taong iyon ang driver palabas at binugbog siya ng kalahati hanggang nahimatay sa ilang sandali. Ang pinuno ay isang lalaking nakaitim na naka-jacket, nakasabit ng sigarilyo sa kanyang bibig, at nakangiting sinabi, "President Lin, ikaw ba mismo ang lalabas ng sasakyan, o dapat ka naming imbitahan na lumabas?" Ibinuka ni Bib ang kanyang mga labi, seryoso ang kanyang mukha, ngunit hindi nagpapakita ng takot. Binuksan niya ang pinto ng kotse, bumaba sa kotse, sinulyapan ang mga taong ito, at mahinahong sinabi, "Para kanino ka nagtatrabaho? Hey, you don't need to worry about that, sumama ka na lang sa amin." Habang nagsasalita siya, lumapit ang 2 lalaking may mga tali at pangpiring. Napaatras ng isang hakbang si Bib, nakatalikod sa pintuan ng kotse, at malakas na sinabi, "Maaari tayong makipag-ayos. Magkano ang pera na ibinibigay sa iyo ng iyong amo? Maaari akong magbayad ng doble." Mapanuksong tumawa ang lalaking nakaitim na jacket. "Hindi ito tungkol sa pera. Kung hindi namin makumplito ang gawain, natatakot akong mawalan kami ng buhay. Sana ay makipagtulungan si Pangulong Lin." Nang marinig ito, naging malungkot ang mukha ni Bib, na pagtantong walang saysay ang mga negosasyon. Sino ba talaga ang gustong kumidnap sa kanya? Nang siya ay nawawalan na ng pag-asa, isang manipis na figure ang lumitaw mula sa kadiliman. Ubo, medyo masigla dito, gabing-gabi na. Malayang lumabas si Lito habang nasa bulsa ang mga kamay. "Anak, wala kang papasok dito, tigilan mo na ang pangungulit at umalis ka." Ang lalaking nakaitim na jacket ay naglabas ng isang punyal at itinutok ito kay Lito, sinusubukang takutin siya. Kung ito ay isang ordinaryong tao, malamang na matatakot siya sa paningin ng punyal. Humalaklak si Lito, "Gusto mong umalis ako dahil lang sa isang maliit na punyal. Masyado kang busog sa sarili mo. Hey, parang gusto mong gumanap na bida. Sige, tutulungan kitang makilala ang ginagawa mo." Ang lalaking nakaitim na jacket ay halatang hindi sineseryoso si Lito, ikanaway ang kanyang kamay, at ang kanyang mga alipors ay umikot sa paligid ni Lito. Nagkaroon ng away sa pagitan nila at sa loob ng ilang segundo, napatumba ni Lito ang isang grupo ng mga lalaki. Hinaplos ni Lito ang kanyang palso, naglakad patungo sa lalaking naka-jacket, at ninisyon, "Bibigyan kita ng pagpipilian, tumakas o mamatay."
Marahas na umawang ang bibig ng lalaking naka-jacket. Bigla siyang naglabas ng baril sa kanyang baywang at itinutok ito kay Lito. Anak, ngayon binibigyan kita ng dalawang pagpipilian, umalis ka, o mamatay. Isang matalim na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lito, mayroon kang baril, isang malakas na putok, hindi ba? Ang naka-jacket na lalaki ay nagbigay ng isang masasamang tawa, well, ako ay masyadong marami para sa iyo upang mahawakan. Habang hihilahin na sana niya ang gatilyo, si Lito ay nakatayo lang doon ng mahinahon habang nasa bulsa ang mga kamay. Biglang nagbago ang mukha ng naka-jacket dahil nalaman niyang hindi niya maigalaw ang daliri niya. Tumawa si Lito at humakbang pasulong, inagaw ang kanyang baril, at hinampes ang puwitan nito sa kanyang ulo. Agad na bumulwak ang dugo mula sa ulo ng naka-jacket at bumagsak ito sa lupa. Umalis ka na. Malamig na sabi ni Lito. Ang lalaking naka-jacket ay sumulyap kay Lito ng may takot, na pagtantong nakipag-cross ang landas niya sa isang taong maimpluwensya. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa at mabilis na umalis kasama ang kanyang mga tagasunod. Hindi nagtagal, naiwan ang tahimik na eskinita na tanging sina Lito at Babe. Ubo-ubo, hindi ka naman natakot diba? Umubo si Lito at tumingin kay Babe. Tumingin si Babe kay Lito na may malamig na mga mata, umiling, at sinabing, okay lang ako. Kumunat ang noo ni Lito, nakita niyang medyo kakaiba ang reaksyon niya. Bago pa niya ito maisip pa, lumiwanag ang matitinding ilaw mula sa malayo. Huminto ang isang kotse at lumabas dito ang 5 matatangkad at matipunong bodyguard. Babe. Ang mga lalaking ito ang mga bodyguard na pinag-text ni Babe. Nang makita ni Babe ang mga bodyguard, tumingin si Babe sa baril na nasa kamay ni Lito, mahinang ngumiti, at sinabing, hindi pa ako nakakita ng baril, maaari ko bang tingnan? Tumawa si Lito, hindi inaasahan na magiging ganito katindi ang curiosity ng babae. Nagulat talaga siya. Hindi na siya nagdalawang isip at iniabot ang baril. Sa sandaling matanggap ni Babe ang baril, biglang nagdilim ang kanyang mukha. Itinutok niya ang nguso kay Lito, at malakas na nagutos, hulihin mo ang lalaking ito para sa akin. Agad siyang pinalibutan ng mga bodyguard. Nalilito, tinitigil ni Lito si Babe at iniunat ang kanyang mga kamay. Anong ginagawa mo? Niligtas kita, remember. Niligtas ako. Sa tingin mo ba wala akong isip? Ang maganda at mapupulang labi ni Babe ay lumulutang sa isang mapanuksong ngiti. Bakit ka nagpakita agad nung hinaranggan ako ng mga yon? Lahat ng ito ay orkestra mo, di ba? Tsaka nung babarilan kayong lalaking yun kanina, bakit hindi gumana? Paano niya hinayaang kunin mo yung baril? Halatang may sabuatan kayong dalawa. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Lito. Hindi siya naiintindihan ni Babe. Kabanata 700. Nakapatong ang daliri ni Babe sa gatilyo. Sa isang bahagyang pagpisil, ipapadala si Lito upang salubungin ang kanyang ginawa. Gayunpaman, si Lito ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng gulat. Nakasuksok ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, tumingin siya kay Babe at sinabing, sige, shoot. Nagalit, ang noo ni Babe ay bumuhos sa bahagyang pawis. Bagamat kilala siya sa kanyang pagiging mapagpasyahan, hindi siya kailanman pumatay ng sinuman. Dagdag pa, ang kanyang layunin ay takutin si Lito, para ibunyag sa kanya ang katotohanan. Sinong mag-aasam na hindi siya magpapakita ng takot? Kaya, nagkaroon ng pagkapatas. Habang tumatawa, lumapit si Lito, inabot niya ang baril sa kamay ni Babe, tumigil ka sa pagbibiro sa iyong sarili. Wala kang lakas ng loob na hilahin ang gatilyo. Malamig na nakatitig sa kanya, nanatiling nakabantay si Babe. Napabuntong hininga si Lito, I swear, inosente ako. Napansin kong may kotseng sumusunod sa iyo sa kalsada, kaya sinundan ko ito. As for why that guy didn't shoot, it's because I used a technique to paralyze his nerves pansamantala. Babe scoffed, huwag mo akong subukang lokohin. Paano ka magkakaroon ng ganyang teknik? Habang nagsasalita siya, pumitik ang kamay ni Lito sa kanyang tagiliran, at lumipad palabas ang ilang karayom na manipis na sinulid. President Lin, sa unang pagkakataon na nakita kita, gusto kong. Si Lito at lumapit sa kanya, palapit ng palapit hanggang sa magsanib ang kanilang mga hininga. Ikaw. Layuan mo ako. Sumigaw si Babe sa mga bodyguard, ano pa ang hinihintay ninyo? Itali mo siya ngayon. Boss Lin. Kami. Hindi kami makagalaw. Natagpuan ng mga bodyguard ang kanilang sarili na naninigas, hindi maigalaw ang isang daliri. Nagbago ang mukha ni Babe, ang kanyang tingin kay Lito ay naging hindi sigurado at nag-iba-iba. Nagkibit balikat lang si Lito, maniwala ka sa akin ngayon. Pagkatapos noon, hindi na niya pinansin si Babe bagkos ay pinuntahan niya ang nahimatay na driver para tingnan ang kalagayan nito.
Ayos naman siya, minor concussion lang, magiging okay na siya pagkatapos magpahinga ng ilang araw. Pumalakpak si Lito at tumayo. Nagtataka, tumingin si Bib sa kanya, ang kanyang tono ay malungkot, ang mga salitang sinabi mo kanina. Pagkatapos, kinagat niya ang kanyang labi at hindi nagpatuloy. Don't worry. Sa kabila ng kagandahan mo, wala akong interes sa'yo, may girlfriend ako. Tumingin si Lito kay Bib, ang kanyang tingin ay hindi apektado at kalmado. Sa katunayan, si Bib ay medyo maganda at mayroon ding kaakit-akit na figure, ngunit si Sunshine ay hindi gaanong kaakit-akit kaysa sa kanya, marahil ay may mas magagandang tampok sa mukha. May ngiti sa kanyang mga labi, malinaw na hindi naniniwala si Bib sa kanyang mga sinabi, mayroon kang kasintahan. Mas maganda ba siya kaysa sa akin? Nang walang pagmamalabas, mayroong isang dakot ng mga tao na mas maganda kaysa sa akin sa Cloud City. Isang bastos na ngiti ang ibinigay ni Lito, isa siya sa iilan. Umiling si Bib, sa pag-aakalang nagyayabang lang si Lito, kaya nagpa siya siyang huwag nang isipin iyon. Sa halip, sinabi niya, salamat sa gabing ito. Ano ang gusto mong gantimpala? Kinaway-kaway ni Lito ang kanyang kamay, hindi na kailangan. Kumunat ang noo ni Bib, hindi mangyayari iyon. Ako, si Biblin, ay hindi kailanman may utang kaninuman. Nang makita ang kanyang pagpupumilit, nag-isip si Lito, pagkatapos ay nagtanong, gaano kalaki ang impluensya mo sa Hong City? Nag-cross arm si Bib, nag-isip sandali, at sumagot, ang masasabi ko lang, ang kumpanya ko ang pinakamalaki sa uri nito sa Hong City. Kahit sinong importanteng tao na nakakaalam kung ano ang mabuti para sa kanila ay nagbibigay sa akin ng kaunting paggalang. Magaling. Pumalakpak si Lito, sa ilang araw, kakailanganin ko ang tulong mo. Samahan mo ako kung saan. Isang maningning na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Bib, kaya ko iyon. Pagkatapos, nang makabawi ang mga bodyguard, naghiwalay na sina Lito at Bib. Nakahanap siya ng random na hotel na matutuluyan magdamag. Kinaumagahan, tinawagan siya ni Wei Tian. Master Argel, nakahanap na ako ng lugar para sa iyo. Nasaan ka ngayon? Magpapadala ako ng susando sa iyo. Ang tono ni Wei Tian ay lalong masigasig at magalang. Sinabi sa kanya ni Lito ang kanyang lokasyon, at maya-maya ay may dumating na sasakyan para sunduin siya. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang sasakyan sa baybayin ng Crescent Lake. May naghihintay na isang medyo may edad na lalaki na nakasuot. Pagkababa ni Lito sa sasakyan, magalang na lumapit ang lalaki para salubungin siya. Mr. Argel? Hello, ako ang property manager ng Lin Court. You can call me Leo. Please follow me. Magalang na yumuko si Manager Leo. Late kagabi, bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa kanyang amo, na humihiling sa kanya na ihanda ang pinakamagandang bilya na handang tumira muna sa umaga. Iniisip niya kung sino sa lupa ang maimpluwensyang taong ito, kung sino ang amo na mag-aalala. Nang tanungin niya ito, kaibigan daw ito niyang Scorpion. Si Wei Tianyang ay talagang gumagawa ng pangalan sa Hong City, at nahulaan ni Manager Leo na ang kanyang kaibigan ay dapat ding isang uri ng big shot. Kahit na nakita niya si Lito, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Siya ay medyo bata pa, ngunit higit sa lahat, walang dominanteng aura sa kanya at ang kanyang kasuotan ay medyo ordinaryo. Ipinagmamalaki ni Manager Leo ang kanyang sarili sa pagkilala sa maraming nangungunang mga tao, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa binatang ito sa harap niya. Hindi niya maiwasang magtaka. Sino ba talaga ang lalaking ito na ginawa pa ang pag-aalaga sa kanya niyang Scorpion, na handang mamigay ng $1,000,000 na bilya? Pakiusap. Iniabot ni Manager Leo ang kanyang kamay sa isang tour car na nakaparada sa gilid partikular para sa Villa area. Sumakay si Lito sa kotse at pumasok sa Lin Court Villa. Habang nasa daan, patuloy na nakikipag-chat si Manager Leo, na ipinakilala ang high-end at classy na estilo ng Lin Court. Pero hindi siya nagyayabang. Sa katunayan, ang Lin Court ang may pinakamagandang lokasyon sa Hong City at katabi ng Crescent Lake. Ang landscaping at infrastruktura sa loob ay napaka-high-end. Nagmaneho ang kotse ng ilang minuto, huminto sa harap ng 4 na palapag na standalone na villa. Ito na, Villa number 18. Ito ang may pinakamagandang lokasyon at ang pinakamarangyang kagamitan sa buong komunidad, sabi ni Manager Leo, itinuro ang villa na may maliwanag na pagmamalaki. Bahagyang tumango si Lito, lumabas ng sasakyan, at sinundan siya sa villa para maglibot. Hindi na kailangang sabihin, kahit si Lito ay medyo nabigla sa antas ng karangyaan sa villa na ito.
Lahat ng mahogany furniture, genuine leather sofa, Persian carpets, indoor swimming pool, ang basement ay mayroong home theater, at ang ikalawang palapag ay isang garahe, kung saan nakaparada ang isang kahangahangang blue-gray na mamahaling na sports car. Naisip ni Lito sa kanyang sarili na ang sasakyan na ito ay maaaring ibinigay ni Wei Tian. Tila ang lalaking ito ay nagpakahirap manligaw sa kanya. Habang siya ay nag-iisip, si Manager Leo ay gumawa ng isang susi ng kotse at sinabing, ito ay para sa iyo, ayon sa tagubilin ni Mr. Yang. Tinitimbang ang susi ng kotse sa kanyang kamay, bahagyang tumango si Lito at diretsyong inilagay ito sa kanyang bulsa. Nang makita ang kawalang interes ni Lito, mas kumbinsido si Manager Leo na hindi karaniwan ang binatang ito. Mr. Argel, iyon ang sitwasyon sa madaling sabi. Mayroon bang anumang bagay na hindi ka nasisiyahan? Magalang na tanong ni Manager Leo sa huli. Umiling si Lito, mabuti naman. Tuwang-tuwang din nilaan ni Manager Leo ang kanyang mga labi, nang makitang malapit na ang big deal, kung walang mga issue dito, kung gayon, mangyaring pumunta sa opisina ng pagbebenta upang pirmahan ang kontrata. Si Lito, na walang pagtutol, ay sumunod sa kanya sa opisina ng pagbebenta. Hindi nagtagal, napirmahan ang kontrata, at ang ngiti ni Manager Leo ay mas maliwanag kaysa sa isang bulaklak, mayroon pa kaming ilang mga pamamaraan na dapat ay proseso, mangyaring maghintay ng 10 minuto. Tumango si Lito, lumabas ng sales department, nagpaplanong tumingin sa paligid at pamilyar sa kapaligiran ng komunidad. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga kabataan ang papalapit sa malayo. Sa grupo, may isang batang babae na mukhang pamilyar. Si Angel iyon. Sa sandaling makita ni Lito si Angel, napansin din niya ito. Hoy, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Angel na nakakunot ang noo, nahiram mo na ba ang pera? Umiling si Lito, hindi. Kung tutuusin, magdedeposito siya ng pera. Nang marinig ang mga salitang ito, labis na inis si Angel. Tumanggi ang kanyang kapatid na maging isang mayaman na binibini para sa lalaking ito, ngunit ang lalaking ito ay hindi man lang humiram ng pera. Anong ginagawa mo dito? Bilasan mo at ipunan mo ang pera. Galit na sigaw ni Angel. Nagkibit balikat si Lito, hindi na kailangan, 50 milyon lang, hindi big deal. Paf! Nang marinig ito, hindi lamang naging berde ang mukha ni Angel, ngunit maging ang kanyang mga kaibigan ay hindi napigil ang mapatawa. Angel, who is this guy? He has quite the attitude. Did he just have garlic for lunch or something? Naiinis na sabi ng isang usong babae. Ang kanyang pangalan ay Lulu Joe, nakabilang sa isang maliit na Novorish, nakikipag-hangout kasama si Angel. Hinawakan ni Angel ang kanyang mukha, na nagpahayag ng pagkasuklam, sino pa kaya ito? Ang loser boyfriend ng kapatid ko. Mabilis na sinulyapan ni Lulu si Lito, siya pala. At nagtataka ako kung sino ang maaaring maging napakagwapo para bumihag sa kilalang kagandahan ng ating lungsod, si Sunshine. Nahulog ba ang kapatid mo sa isang spell o ano? Ang ekspresyon ni Angel ay lalong hindi magandang tingnan, pakiramdam ni Lito ay napahiya siya. Galit na tanong niya, anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba makakahanap ng maayos na trabaho? Si Lito, na walang pakialam na magpaliwanag, ay walang pakialam na nagsabi, mayroon akong mahalagang gawain dito. Sa sandaling ito, nagkomento si Lulo, nabalitaan kung kumukuha sila ng mga security guard dito kamakailan, huwag mong sabihin sa akin na pumunta ka para mag-apply para sa posisyon na iyon. Sa sandaling marinig ito ni Angel, nakita niyang medyo kapanipaniwala ito. Ang pag-iisip ng kanyang magiging bayaw na isang security guard ay nagnanais na makahanap siya ng isang butas na mapagtatagwan. Anong oras na ba? Bakit hindi pa dumarating si Mr. He? Sinulyapan ni Lulo ang kanyang wristwatch at nagreklamo sa labis na paraan. Noon lang, halos bumagsak sa eksena ang isang berdeng sasakyan na gumagawa ng cool drift. Ang sasakyan ay sadyang lumiko patungo kay Lito, na naging dahilan upang ang lahat ay napaatras sa takot habang si Lito lamang ang tahimik na nakatayo sa kinaroroonan niya. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang binatilyong naka-sunglass at casual wear. Mr. He? Dumating ka na sa wakas, nababalisa na ang lahat. Sabi ni Lulo sa girly tone. Hendrik si chuckled. Sorry, nagkaroon ng traffic jam. Sinulyapan niya si Angel at kumunat ang noo, nasaan ang kapatid mo? Hindi mo ba siya dapat dalhin dito? Si Angel ay may kasalanang sumulyap kay Lito at bangulong, gusto ko siyang dalhin dito para gumaan ang isip niya, pero ayaw niya. Wala akong magagawa. Ito ay tila nabigo kay Hendrik, at ang kanyang atensyon ay muling nabaling kay Lito na nakatayo sa gilid. Who is he? Hendrik pointed at Lito. Malakas na bulalas ni Lulo, siya. Siya ang loser boyfriend ni Sunshine.
Hulaan mo kung bakit siya nandito. Para mag-apply ng security job. Hindi ba nakakatuwa? Sa mga salitang ito, tila nagulat si Hendrik, mabilis na tinanggal ang kanyang salaming pang-araw at maingat na pinagmasdan si Lito, na sinundan ng isang ungol ng mapanuksong tawa. Hindi ko talaga maintindihan. May gusto sana si Sunshine sa lalaking iyon, pero hinamak ako. Habang sinasabi ito, bigla siyang naglabas ng isang napakagandang lighter at inihagis ito sa lupa. Nakangiting tumingin si Hendrik kay Lito at sinabing, "Kuya, gusto mo bang kunin iyon para sa akin?" Tinitigan ni Lito ang lighter, at sinabing, "Wala ka bang mga kamay?" Umiling-iling si Hendrik na buong pagmamalaki, "Kung yumuko ako, mapapalukot ang sapatos ko." Malamang hindi mo maiisip, ang halaga ng pares ng sapatos na ito ay katumbas ng ilang taon ng sweldo mo. Itinuro niya ang lighter, "Kunin mo para sa akin, bibigyan kita ng 10,000. Sa sandaling binibigkas ang mga salita, ang kapaligiran ay biglang yumigting. Naunawaan ng lahat ang ibig sabihin ni Hendrik, malinaw na sinusubukan niyang ipahiya si Lito. Walang tumayo para mamagitin, lahat sila ay naghihintay na manood ng magandang palabas. Sa bahagyang pagkunot ng kanyang mga labi, binasag ni Lito ang lighter sa ilalim ng kanyang paa nang walang sabi-sabi, at pagkatapos ay pinalo ng suntok sa tiyan ni Hendrik. Pa! Nagluwa si Hendrik ng isang subo ng apdo at lumipad paatras, bumangga sa marangyang sports car niya. Nagulat ang lahat, hindi nakapagsalita sa pagtataka sa biglaang pangyayaring ito. Nababaliw ka na ba? Paano ka makakatama ng tao? Humingi ng tawad kay Young Master He ngayon. Nagbago ang mukha ni Angel nang sawayin niya ito na namumula ang mukha. Lumingon si Lito kay Angel, na nagpapakita ng isang mapang-uyam na malamig na ngiti, "Sino ka sa tingin mo para kausapin ako sa ganoong tono? Ang paggalang na ipinakita ko sa iyo noon ay para sa kapakanan ni Sunshine, sana maintindihan mo iyon." Kabanata 710. Hindi inaasahan ni Angel na si Lito ay napakawalang modo, ang kanyang mukha ay agad na nanlamig sa gulat. "Ikaw? Anong sinabi mo?" Ang mga mata ni Angel ay nagsimulang tumulo sa mga luha, sa sobrang galit niya ay nanginginig ang kanyang katawan, "Hayaan mo akong maging diretso sa iyo, wala ka sa lugar na sapat para sa aking kapatid, dapat kang umalis ng mas maaga kaysa mamaya." Tumayo si Lulo, nagbabalak na ipaglaban ang kawalan ng katarungan sa ngalan ni Angel, itinuro niya si Lito, "Ano ka ba sa tingin mo? Isang kisap mata lang mula sa amin ang makakasira sa iyo." Humingi ng tawad kay Angel, "Ngayon na." Napangiti si Lito, "Sabi ko sa inyo. Hindi kayo kwalipikadong sabihin iyon." Sa sandaling ito, sa wakas ay nakarating si Hendrik. Habang nakahawak sa tiyan niya ay tumayo siya. Pinandilatan niya si Lito, namumula ang kanyang mga mata sa galit, "Bata, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ka aalis ng Lynn Court ngayon." Pagkasabi noon ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag. Sinulyapan ni Angel si Lito, malungkot ang mukha nito, "Tapos ka na talaga para sa oras na ito. Ang ama ni Hendrik ang may-ari ng Lynn Court. Inatake mo siya, tapos ka na." Nagkibit-balikat si Lito at casual na umupo sa malapit na bench, tumawa ng mahina, tumawag ng mga tao. "Kaya ko rin iyon." Pagkasabi niyon ay kinuha niya ang phone niya at nag-text. Walang humpay ng inisya ni Lulo, "Sino ang tinatawagan mo? Kung tutusin mula sa iyong katayuan, kahit na magtipon ka ng grupo ng mga dukha, hindi sila papayagang pumasok sa pinto." Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata nang hindi sumagot, pagkatapos ay tumayo at naglakad patungo sa opisina ng pagbebenta. Isinasaalang-alang ang oras, ang mga pamamaraan ay dapat na malapit ng matapos. Umiling si Lulo, wala na ba siya sa isip? Nataman niya si Hendrik, iniisip pa ba niya na may pagkakataon siyang matanggap sa trabaho? Sa lalong madaling panahon, lumabas si Lito sa departamento ng pagbebenta. Sinulyapan niya ang lahat, ngunit hindi lumapit sa kanila. Sa halip, naglakad siya patungo sa villa area. Nang makita ito, galit na nagsalita si Hendrik, "Anak, hindi ka makapasok doon." Si Lito, na tumalikod, ay sumagot ng walang pakialam, "Ako ang may-ari ng bahay. Bakit hindi ako makapasok?" Nang marinig ito, kumagalpak ng tawa si Lulo at ang iba pa, homeowner. "Are you out of your mind? Ang isang villa dito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Kakayanin mo ba iyon?" Nang hindi umimik, lumakad si Lito sa harang at inilabas ang kanyang pass card. Beep! Matagumpay na naswipe ang card, at bumukas ang gate. Nang makita ito, bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Angel at ng iba pa. Ano ang nangyayari? Pumasok talaga siya. Natulala si Lulo, talagang staff card ang ginamit niya. Paanong ang isang tauna na tulad niya ay may-ari ng bahay?
Galit na galit si Henrik kaya natawa pa siya, I can't believe he's showing off with such a childish method. Wait until my people get here, and I'll make him apologize on his knees. Si Angel, na naiinis na nakatingin sa umaatres na figure ni Lito, ay nag-iisip pa rin sa kanyang mga sinabi noon. Sinabi niya sa mga tao, tayo na at sundan siya. Ilalantad natin ang kanyang mga kasinungalingan sa lugar. Dahil si Henrik ay anak ng may-ari ng Lynn Court, natural, madali siyang dumaan sa gate, at isang grupo ng mga tao ang nagsimulang bumubuntot kay Lito. Kasunod ni Lito, dumating sila sa harap ng Villa 18. Humagalpak ng tawa si Henrik. Anong mali? Nagtataka si Angel na nagtanong. Sumagot si Henrik, kung sa ibang villa iyon, halos hindi ako makapaniwala. Pero itong isang ito, talagang imposible. Ang Villa 18 na ito ang pinakamaganda sa buong Lynn Garden. Kahit na gustong bilhin ito ng pinakamayamang tao sa lungsod, hindi ito binenta ng tatay ko. Dapat nakalaan daw ito sa mga tunay na VIP. Anong klaseng tao ang iniisip ng batang ito para maging kwalipikadong manirahan dito? Idinagdag ni Lulo, dapat na tayong pumunta kaagad, ilantad ang kanyang kasinungalingan at tingnan kung paano siya makakalabas dito. Gawin natin. Sumangayon si Angel at ang iba pa at lumakad kaagad. Oh, so dito ka tumutuloy. Henrik said to Lito with a grin, void of any friendliness, and full of contempt instead. Si Lito ay tumingin sa kanya sa gilid, hindi nagsalita, ngunit direktang naglabas ng isang electronic card. Kumalukip-kip si Henrik, naghihintay ng sandali na ayaw bumukas ng pinto. Inilagay ni Lito ang electronic card sa sensor area ng lock ng pinto. Beep! Bumukas ang lock ng pinto. Ang mukha ni Henrik ay sumailalim sa isang matinding pagbabago, ang kanyang ekspresyon ay sumisigaw, paano ito posible? Nanlaki din ang mata ni Angel, bakit nakabukas ang pinto? Sumulyap si Lito sa kanila, mga walang isip. Sumulong siya, bago dumiretso sa villa. Lalong naging pangit ang mukha ni Henrik. Ang mga ugat ay lumalabas sa kanyang mga templo habang siya ay nagmumura, ang batang ito ay masyadong matapang, nang ahas na nakawin ang mga susi. Maya-maya lang ay tumunog ang kanyang cellphone. Pinulot niya ito at nagutos, nasa Villa 18 kami, halika kadali. Ilang minuto ang lumipas, ilang matipunong lalaki ang lumapit. Ito ang mga bodyguard ng ama ni Henrik. Lahat sila ay dating mga lalaking militar na may tunay na kasanayan sa pakikipaglaban. Master He, sino ang nang-ahas na saktan ka? Tinuro ni Henrik ang loob ng villa, nasa loob ang tao, sunggaban mo. Habang papasok na ang mga bodyguard sa villa, biglang may ilang security guard mula sa community na mabilis na lumapit. Kayong lahat, sino kayo? Itinuro ng security guard si Henrik at ang iba pa. Nagreklamo ang isang may-ari ng bahay na hinaharas siya ng mga tao. Ikaw ba yan? Ngumisi si Henrik, itinuro ang sarili, hindi mo man lang ako nakikilala. Sabihin ko sa iyo, si Junjun Hee ang tatay ko. Nagulat ang mga security guard. Hindi nila nakilala si Henrik, ngunit tiyak na nakilala nila ang pangalan ni Junjun, ang amo. Ang security guard ay pansamantalang nawala ng malay at agad na tumawag sa telepono para sa kumpirmasyon. Maya-maya, lumapit ang isang lalaking nakasot na mukhang manager. Siya si Zhang Chuan, ang vice president ng Lynn Garden. Nang makita si Hilang, agad na tumango at yumuko si Joseph Zhang, tumawa, young master, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Nang marinig ito, natakot ang mga security guard at umikot ang kanilang mga leeg. Ngumisi si Henrik, itinuro ang villa at sinabing, Chairman Zhang, anong uri ng seguridad ang ibinibigay mo sa komunidad na ito? May nagnakaw ng susi at pumasok pa sa villa. Alamin para sa akin. Talagang nangyari ito. Si Joseph ay namangha. Kagagaling lang niya sa out-of-town business trip kaninang umaga at hindi niya alam na naibenta na pala ang number 18 na villa. Agad siyang lumingon sa mga security guard, ano pa ang hinihintay nyo? Dalhin niyo siya dito, gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na mag-asal ng ganito. Nagmamadaling pumasok ang mga security guard para hulihin ang tao. Si Henrik ay nagpakita ng isang mapang uyam ng ngiti at sinundan sila papasok. Sina Angel at Lulo ay sabik ding sumunod sa kanyang likuran. Pagpasok pa lang nila ay natulala silang lahat sa marangyang loob ng kwarto. Sa kabila ng lahat ng mga taong ito ay, mayaman sa ikalawang henerasyon, hindi pa sila nakakita ng ganoong karangyang tirahan. Umupo si Lito sa isang leather na sofa, na may isang baso ng red wine sa harap niya. Sinulyapan niya ang karamihan at malamig na sinabi, get out. Laughing coldly, Henrik responded, you do put on a show. Fetch someone. Take him to the police station.
Sabay-sabay na kumilos ang security at ilang bodyguards. Sa sandaling iyon, isang makapangyarihan at galit na boses ang umalangaw-ngaw, lahat, tumigil. Nagulat ang lahat nang makita ang isang 50-ish, puno ng aura na lalaki na mabilis na pumasok. Siya ang CEO ng Lin Court, si Junjun Hee. Dad, bakit ka nandito? Si Hendrik, nakatingin sa bagong dating na may pagkalito, ay nagsabi, mabutit nandito ka. May isang lalaki na pumasok sa Lin Court, at natagpuan ko siya. Pagkasabi nito, siya ay tumayo ng buong pagmamalaki, umaasang papuri mula sa kanyang ama. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Junjun at walang pag-aalinlangan, sinampal niya ang ulo ni Hendrik. Ano, paano ako nakatiis ng walang alam? Junjun swore, natatakpan na ng malamig na pawis ang likod niya. Hindi nagtagal, tinawagan siya ni Wei Tian, at sinumpa siya ng asul at itim. Noon lang niya napagtanto, ang nakatira pala sa Villa No. 18 ay ang batang Grandmaster na ikinagulat ng Lux Nation at sa ibang bansa. Sumugod siya rito, umaasang hindi masyadong magulo ang kanyang anak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang munting bastos na ito ay pumasok sa kwarto ng ibang tao. Kung hindi lang si Hendrik ang nag-iisang anak na lalaki ng kanyang pamilyang Hee, sana ay masampal niya ito hanggang mamatay. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang batang Grandmaster. Kung hindi siya masaya, isang sampal ay maaaring mamatay ang lahat sa kwartong ito. Tulala, hinimas ni Hendrik ang kanyang ulo at tinanong ang kanyang ama, bakit mo ako sinaktan? Mabagsik ang mukha ni Junjun, at muling sinipa, tumigil ka, mabilis na humingi ng tawad kay Mr. Argel. Siya. Itinuro ni Hendrik si Lito, Tay, isa lang siyang nobody, bakit kailangan pang magmalasakit? Sampal. Sa sandaling magsalita si Hendrik, muli siyang sinampal ni Junjun, gusto mo ba akong patayin? Lumuhad ka at humingi agad ng tawad. Hindi siya walang isip. Nang makita ang reaksyon ng kanyang ama, naramdaman niyang may mali. Ang kanyang ama ay isang maimpluwensyang tao sa Hong City, ngunit siya ay natakot ng ganito. Pwede ba itong si Lito? Lumapit siya sa tenga ng ama at bumulong, Dad, who exactly is this guy? Sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, ipinaliwanag ni Junjun, hayaan mo lang akong sabihin ito, kahit napatayin niya tayong dalawa, walang maglalakas loob na panagutin siya. Nang marinig ito, ganap na nagbago ang mukha ni Hendrik. Good heavens! Nakakatakot talaga ang lalaking ito, paano niya ito na-miss? Pumalakpak. Diretso siyang lumuhod. Si Hendrik ay maaaring maging isang mayaman na pangalawang henerasyon, ngunit pagkatapos ng mga taon na nahuhulog sa mataas na uri, medyo alam niya kung paano kumilos, na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng, ang isang mahusay na tao ay maaaring yumuko at mag-inat. Brother, I was wrong. Please, don't bear grudges and put this matter to rest. Pagkasabi nito, yumuko siya ng 3 beses. Ang pagkilos na ito ay bumulaga kina Angel at Lulo, bukod sa iba pa. Gayunpaman, kasama si Junjun, ang big shot na naroroon, ang dalawang junior na ito ay hindi nang ahas na magtanong tungkol sa kung ano ang nangyari, maaari lamang silang maging maingat. Lalong naramdaman ni Manager Zhang sa gilid na nakaupo siya sa mga pin at karayom. Kanina lang, naniwala siya sa mga salita ni Hendrik, sa pag-aakalang may pumasok na magnanakaw, hindi niya inaasahan na nakikipag-ugnayan siya sa isang taong napakakapangyarihan kahit na kailangan niyang yumuko. Ngayon siya ay talagang nasa isang mahirap na kalagayan. Habang ang lahat ay nahuhulog sa kanilang sariling mga iniisip, may isa pang sunod-sunod na mga kagyat na yabag na nagmumula sa pintuan. Congratulations kay Master Argel sa bago mong tahanan, hahaha. Ang taong dumating ay talagang si Wei Tianyang, siya ay tumatawa ng masaya habang binabati gamit ang kanyang mga kamay. Sinusundan siya ng dalawa niyang subordinate na may bitbit na bagay na nakabalot sa brown na papel. This is a little token of appreciation from me, sana hindi mo makitang nakakainsulto. Ikinaway ni Wei Tian ang kanyang kamay, at agad na binuksan ng kanyang nasasakupan ang papel na pergamino, na nagpapakita ng abstract oil painting sa loob. Nang makita ang painting na ito, hindi sinasadyang napabuntong hininga si Angel. This painting was the latest work of one of the most famous masters in the oil painting world of this country. Dahil mahilig siya sa sining, palagi siyang nakikibalita sa larangang ito. Ang market value ng painting na ito ay halos nasa 8 numero. Masasabi ng isa na ang halaga nito ay hindi nasusukat. Tinatreto ni Wei Tian si Lito ng ganoong karangyan. Mabilis na nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Angel sa isang iglap, hindi ka pani-paniwalang naguguluhan siya, sino ba talaga si Lito? Batay sa dati niyang pag-unawa, siya ay mula sa isang nayon sa bundok, na may mababang antas ng edukasyon at walang trabaho, siya ay ganap na isang talunan.
Ngunit ngayon, siya na ang may-ari ng Villa number 8 sa Lin Garden, si Junjun ay sunod Sun Yiren sa kanyang harapan, ang kilalang yang Scorpion, ay napakamagalang din. Si Angel ay lubos na nataranta. Si Lito ay isang palaisipan lamang.